Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said. Isang mapapalang umaga po sa ating lahat. Pahingi nga po ng isang magandang umaga po. Ano po bang umaga sa atin? Smile naman po tayo. Sige po, sa lahat po ng may kakayahan, tumayo, pumalakpak, sumigaw, at kumanta para sa ating Panginoon. Nananyaan po lahat na tumayo. Awitin po natin For All You've Done. Jesus, my Savior, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same as you gave. From the everlasting to the world we live, Father's only Son. But you live and you died. You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I'll never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. Father's only Son. You live and you died. You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You came near from the everlasting to the world we live. Father's only Son. Minsan pa po, 'cause you came near. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live. Father's only Son.
again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Isa pa po. Hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Kung mapapansin po natin sa title ng kanta, no? I Could Sing of Your Love. Nagkulang lang. May forever pa po yan. Hindi na po siguro kasha. Pero it consists of 7 words, no? And number 7 is having a lot of symbols sa Bible, no? It represents a lot, no? Pero ang pinaka-favorite natin dun yung 7th day because it's Sunday, no? It's when God rested after He created all things in the world, no? So itong 7 salita na ito, sa umagang ito, nais ko po sana lahat ng anak ng Diyos ay marinig ang bawat boses, no, na kantahin, lalo na po sa chorus part nito. Sapagkat alam naman natin na kahit na anong pagod, hirap, no, yung mga oras na binibigay natin, binigay ng Diyos sa atin para magawa natin yung pang-araw-araw nating buhay, ang neto dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. So dapat lamang nasuklian din natin ito ng ating pagmamahal naman sa Kanya. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart, let the healer set me free. I'm happy to be in truth, and I will daily lift my hand, for I will always sing of when your love came down. Awitin po natin ulit. Over the mountains. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart, let a hill set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hand, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart, let a healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hand, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing, yeah. It's foolishness, I know. When the world has seen the light, they will dance
with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. 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 I could sing of your love. Sige po, lahat po ng anak ng Diyos. Kantayin pa po natin. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Maraming salamat. Psalm chapter 124, verse 2 to 3. If it had not been the Lord who was on our side, when our enemies attacked us, then they would have swallowed us up alive when their anger was kindled against us.
Let us pray. Dear Lord, we come together today to give thanks for this day and for the opportunity to gather in your house. We ask that you pour out your Holy Spirit upon us, guiding us as we worship and listen to the of our beloved D.S. May we have willing hearts to receive and respond to what God has in store for us. We also pray for those who will travel to get here, that you would protect and guide them on their journey. Through Jesus Christ our Lord, we pray. Amen. Responsorial Psalm. Psalm chapter 124, verse 4 to 8. Then the flood would have swept us away. The torrent would have gone over us. Us could have gone the raging waters. Blessed be the Lord who has not given us as prey to their teeth. We have escaped like a bird from the snare of the hunters. And we have escaped. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Now let's hear the children's choir. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my King. Through eternal ages, let his praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord. Both the given standing on the promises of Christ the Lord. That in eternally when love's lost chord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall. Listening every moment till it's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on
Now let's pray for the children. Dear Lord, we gather before you, your children, seeking your protection and guidance as we navigate the challenges at our daily lives. We ask that you watch over our parents, guiding them as they lead us on the path of righteousness. May your blessings be upon us, shielding us from harm and danger. We also pray for those who are suffering from illness and in need of your comfort, that we may feel your love and care. We offer these prayers to you, our Lord and Savior. Amen. Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking every Jesus today. Blessed morning to each and everyone po. Ay, ang taas ng energy. Ano po? Yan. So, para po sa ating greetings and announcements, so mauna po muna yung mga birthday celebrators natin. So, happy birthday po. September 30, Isaiah Malyari. September 30, Charlotte Kashuba. October 1, Maria Micaela Ramos. Yan. October 2, Jimiel de la Cruz. October 4, Chas Excel Manaloto. Tama po bang pag-pronounce ko? October 5, Angelito Pahimna. And October 5, Gabriel Nigan Malyari. So, sino po ang nandito? Lumapit po kayo dito sa harapan para po pag-pray po kayo. Ulitin po natin ang happy birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Isa sa ating mga bisita, birthday din po niya. October 3. Dito na, klapet. Yan. Uy, si ating second placer. Nak, anong pangalan mo kasi? Prince Monte Calvo. Yan. Sige po, let us pray. Paki-lay our hands po tayo sa kanila. Sige po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na inyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesus, dahil sa kalakasan na taglay ng bawat isa. Sa buhay na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin ang lahat na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa linggong ito, Panginoon. Gabayan mo sila, ingatan mo po sila, ilayo sa anumang kapahamakan, sa anumang panganib o disgrasya. Dakilang Diyos, salamat po sa kanilang buhay at tulutan po ninyo magpatuloy sila sa paglilingkod sa iyong banal na ubasan dito sa dakong ito. Panginoon, ganun din ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Ingatan mo rin sila para sa kanilang suporta para sa mga birthday celebrators na ito. Muli, Panginoon, iniaalay namin sa inyo ang kanilang buhay na ma-celebrate nila ang buhay na ito na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa kanila. And this we pray in Jesus' name, Amen. Happy birthday muli! Yan. And speaking po sa naganap na Sunday School Convention, yan. Very proud po ang Emmanuel UMC.
kahit po si DS ngayon ay patuloy po niyang sinasabi na ibig sabihin, masigasig sa pagre-review sa pangunguna ng ating nurture head. Yan. Congratulations po, Emmanuel UMC, for the success ng Sunday School Convention natin sa inyong participation. Yan. Ito po yung mga award na natanggap. Nakatingin si... Unang-una, second place, verse exposition, youth. Si Luis Eroles. Yan. Second place, storytelling youth, Micaela Ramos, yung nagbe-birthday ngayon, magbe-birthday. And then first place, storytelling adult. Ayun! Yan, ang galing. First time po niya. Okay. Yun nga lang daw, bakit nakalimutan pong lagyan ng torta yung mga pandesal? And then, first place, graphic design. Youth, Kyla Pabalan. Asan si Kyla? Ayun. And then, second place, overall po tayo. Yan. Konti na lang, 1 point lang po ang pagitan. Pero next time, there's always next time. Pero thank you very much po. Salamat po sa lahat ng mga participants at lahat po ng mga... Yung trophy daw po ninyo nasaan? Okay. So, sa lahat ng mga nag-participate, tumulang... yes po. I'm sorry. Yes, we are the biggest delegation kahapon. Yan. At colorful po ang mga t-shirts. So, yung hindi pa po nakakatanggap ng t-shirts, sabihin na kay sister. Okay. Once again po, congratulations po sa lahat. Okay. Meron po tayong mga bisita ngayon, aside po sa ating DS at sa kay Mrs. At sila po ay from the Philippine National Yo-Yo Contest. Alam nyo naman po, sino ang host dito? Asan si champion natin? Carlo, where are you? Ayun! Okay. So, tinatawagan po and kayo po ay tumayo para po ma-recognize natin. Aldrin Marapaw. Sabihin nyo lang po ako kung... Maria Ana Karina Marapaw. Yan. Simon Cabagyo. Okay. Prince Montecalvo. Reynelda Montecalvo. Oliver Montecalvo. Mariah Celine Aranos. Tama po. Welcome po sa UMC Emmanuel. Yan, ang galing naman. National. No? Okay. Opo. Siyempre, magaling din yung ating si Carlo. Yan. Okay. Ngayon naman po yung mga activities natin. And EUMC, tayo po ang mag-host sa district meeting ng 8 o'clock dito po sa ating church. October 5 po yun. Saturday po. Okay? October 13, Evangelistic Crusade. No? Yung mga teams po for anniversary, alam nyo na kung saan team po kayo. Prepare po a presentation for anniversary celebration. So ang interpretation, minimum of 3 minutes, maximum of 5 minutes. Yan po ha. So, pwede na po kayo mag-start, mag-conceptualize ng inyong mga ideas. And then, October 20, church anniversary with lunch fellowship and celebration afterwards. Yan. Okay po? So far po, wala na akong nakakalimutan. Okay po. So, sige po. So, dumako po tayo sa pastoral prayer. Oo nga, no? Baka kasi mag-yellow. Yan, color of the day. Ito po ay para sa funds ng CI ng mga youth. Yan. Pag kala ko all colors na. It's white. White. Ay, naku, madami nga ang white. Sige po. At tayo po ay magkumustahan. Ano po? Sige po. Yes, gracious.
sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan aming mabuting Panginoon sa napakagandang araw na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat din, O Diyos, sa espiritu ng pagkakaisa, espiritu ng pagtanggap. At nadarama namin, Panginoon, ang iyong presensya sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu ngayong umaga. Nakikita po namin ng espiritu ng pagkakapatid at pagtanggap. Dahil dito, O Diyos, na marapat nga na itaas ang iyong dakilang pangalan sa loob ng iyong templo. Salamat din sapagkat patuloy kang gumagabay sa bawat isa, O Diyos. Lalo tigit sa iyong mga anak na patuloy nilang ginagamit ang kanilang talento o kaloob na ipinagkaloob mo sa kanila, Panginoon, upang mapuri, mapasalamatan ng iyong dakilang pangalan. Sa mundo na kung saan nakikita po namin, Panginoon, that there is first competition o kumisan yung individualistic attitude ng marami ay nagiging sanhi kung bakit kung minsan kami ay nagkakaroon ng pagkakabaha-bahagi o kung minsan ang di pagkakaunawaan o di pagkakasundo. Salamat sa pamamagitan ng mga awitin, O Diyos. Lalo tigit yung awitin namin kanina. Tunay na nadama po namin, Panginoon, na napakahalaga na magkaroon kami ng pagkakaisa, lalo tigit sa iyong dakilang pangalan. Anuman ang mga balakid o anuman ang mga bagay na kung minsan ay sa aming kasanayan ay hindi po namin katulad ang iba. Sa gitna nito, O Diyos, kami naniniwala na kung sino man kanimi, anuman ang aming kalagayan, o saan man ang aming pinanggalingan, O Diyos, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin ay hindi nagkukulang. At ang iyong pagtingin sa amin ay pantay-pantay. Nawa, O Diyos, ngayong umaga muli mong ipahayag sa amin ang katotohanan ito sa pamamagitan ng mga awit, pagbasa ng Biblia, at mensaheng ipagkakalob mo sa bawat isa sa amin. Upang pagkatapos ng aming pagsamba sa iyo ngayong umaga, O Diyos, lalo po naming makita ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamalasakit, ang kapangyarihan na ibinibigay mo sa bawat isa upang ipahayag
ang iyong pag-ibig lalo tigit sa aming kapwa-tao. Salamat din, Panginoon, sa pagsusumikap ng iglesyang ito upang patuloy na magsaliksik sa iyong mga salita. At nakikita namin ang bunga nito, O Diyos, ngayong umaga at sa mga nakaraang araw, aming Panginoon. Patuloy din namin dinadalangin sa iyo, Panginoon, ang administrative pastor ng iglesyang ito, si Pastor Ren, na kung sino ang wala ngayon sapagkat meron siya mahalagang tungkulin na dapat gawin, O Diyos, na kinakailangan ng kanyang talento, kanyang skills na ipinagkaloob mo, Diyos, upang lalo lumago ang mga leaders o mananampalataya na tinawag mo. Sa gitna nito, O Diyos, sulubin mo na madama namin ang iyong pangunguna sa bawat sandali ng aming pagsamba. At kung meron man kaming pagkukulang, O Diyos, o mga bagay na bumabagabag sa aming mga puso, alisin po ninyo ito sa pangalan ni Jesus upang tunay nga na kami ay magkaisa sa pagsambat pagpuri sa iyong dakilang pangalan ngayong umaga. Ganyan naman na patuloy po namin idinadalangin ang aming mga panauhin na kasama ng aming isa sa aming mga anak dito sa iglesyang ito. Salamat sa kanilang great hospitality at nawa madama ng aming mga kapatid na ito, O Diyos, ang iyong presensya, ang iyong pangunguna sa pamamagitan ng aming mga kapatiran dito sa iglesyang ito. And as we continue to worship you, Lord, this morning, may your Holy Spirit be with us. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Luke chapter 6, verse 38. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.
nagpapasalamat sa mga anak mo na nagkaloob ng iyong mga pwedeng gamitin sa dakong ito. Pagpalain mo pa po ang kanilang mga buhay, aming Panginoon, upang lalong lumago ang iyong gawain sa dakong ito. I-bless mo po, Panginoon, ang mga lahat ng mga nagkaloob, Panginoon, upang sa ganon, Panginoon, ay lalo nilang maibalik ang papuri at pasasalamat sa iyong banal na pangalan. Sa matamis na pangalang Jesus, Amen. Now let's hear the UMC choir. Let us open our Bible in Esther chapter 7, verse 1 to 6 to 9 to 1 and chapter 9, verse 20 to 22. King Xerxes and Haman went to the meal that Queen Esther had prepared. This was the second day that they ate a special meal together. While they were drinking wine, the king said to Esther, Queen Esther, what do you want to do for you?
I will give you whatever you want, even if you want half my kingdom. I will give it to you, Queen Esther replied. Sir, I hope that you are pleased with me. If you agree, I ask you to save my life, also save the lives of my people. That is what I ask you to do. Someone has sold me and my people as if we are animals. Now they will kill us and completely destroy us all. If we had been sold to become slaves, I would not have spoken to the king. It would not have spoken to the king. It would not have been important enough for that. The king Xerxes asked Queen Esther, who this man? Who would even think of anything like that? Where is he? Esther replied, the enemy of our people, this is weak man Haman. Then Haman became very afraid as he sat there with the king and the queen. Mordecai wrote down all these events. He sent letters to all the Jews who were living in all regions. Where King Xerxes ruled, he told them that they would have holiday and the fourth and fifth days of other every year. They should do that to remember the time when they become safe from their enemies. That was the month when they become happy and they were no longer sad. They would eat a feast and they would send gifts of food to each other to show their joys. They would also give gifts to poor people. The second reading is found on James chapter 5, verses 13 to 20. The prayer of faith. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. My brothers and sisters, if one of you should wander from the truth, and someone should bring that person back, remember this: whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. Praise be to God for His words. Let's all stand. Our gospel reading is in Mark chapter 9, verses 38 to 50. Then John said, Teacher, we saw someone using your name to force demons out of a person. We told him to stop because he does not belong to our group. But Jesus said, Don't stop him, because anyone who uses my name to do powerful things will not easily say evil things about me. Whoever is not against us, is with us. I tell you the truth. Whoever gives you a drink of water because you belong to Christ will truly get his reward. If one of these little children believes in me and
and someone causes that child to sin, it would be better for that person to have a large stone tied around his neck and be drowned in the sea. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to lose part of your body and live forever than to have two hands and go to hell, where the fire never goes out. If your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to lose part of your body and live ever than to have 2 foot and be thrown into hell. If your eye causes you to sin, take it out. It is better for you to enter the kingdom of heaven with only one eye than to have 2 eyes and be thrown into hell. In hell, the worm does not die, and the fire is never put out. Every person will be salted with fire. Salt is good, but if the salt loses its salty taste, you cannot make it salty again. So be full of salt and have peace with each other. The word of God for his people. Bring out the bread of life, dear Lord, today. As thou hast brought beside the sea, Beyond the secret page, I sing thee, Lord. My spirit pants for thee, O living word. Amen. Now let's hear the youth choir.
buksan po natin ang ating mga puso't isipan sa pakikinig ng mensahe ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating District Superintendent, Reverend Ricky De La Rosa. May payabak po kay Sabla. Magandang umaga po sa inyo lahat. At kinocongratulate ko po yung ating Church, Emmanuel UMC, sa kanilang tagumpay. Second place overall po, palakpakan po natin sila katulad ng in-announce ng ating lay leader kanina. Pero sabi ko nga dapat kayo yung first kung nagdala lang kayo ng torta. Sapagkat yung Emmanuel UMC po yung torta capital ng North Pampanga District. Ano pa? At salamat po sa pagsusumikap ninyo na pag-aralan ng banal na kasulatan at kung paano nyo ma-internalize, especially yung mga storytellers natin. No? Makita mo talaga na na-internalize nila yung kwento. At nakumbinsi naman yung ating matatalinong judges na kayo ang karapat-dapat na manalo. Nevertheless, ang lahat ng tagumpay ito ay para sa ating Panginoon. Ano po? At salamat din at welcome po natin ulit yung ating mga guests o kasama. No? Yung mga matitindi sa yoyo ba? Yoyo? Ayan. Siguro mamaya bago tayo matapos may exhibition siguro nakakita natin, no, yung mga gift o talents ng ating mga kabataan. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, loobin mo na magsalita ka sa aming kalagitnaan upang tunay aming Panginoon na ang iglesyang ito, ang lahat ng mga membro o Diyos manggagawa, ay patuloy na maging simbolo ng iyong kagandaang loob at pagtanggap upang tunay aming Panginoon, marami pang makakilala sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung pong lesson natin, o mensahe ay it was taken from the lectionary lesson po natin sa gospel. Incidentally, ito rin yung tinuro ko sa Sunday school workshop namin last Friday. Ano po? Kaya sabi ko yung other side ng interpretation siguro yun sasabihin ko na lang sapagkat yung iba po kasi sa ating mga Sunday schoolers, Sunday school teacher natin nag-attend. So definitely pareho yung aming mensahe. Anyway, ito yung nagsasaysay patungkol dun sa naging attitude ng mga alagad ng ating Panginoon na parang contrary dun sa supposed to be katuruan ng Panginoon sapagkat sabi ng ating teksto na ang mga alagad ng Panginoon ay sinabi sa Panginoong Jesucristo na meron silang nakita na meron silang nakitang tao na nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Pero sabi nila, hindi natin kasama. At sabi ng mga alagad, pinagbawalan po namin sila. No? So sabi ng Panginoon, siguro sa kanilang kwento, ba't niyo naman pinagbawalan? Yun ang isang issue. Yung pangalawa naman, yung supposed to be yung mga alagad sana, silang gumaguide, no? Sa mga baguhan sa pananampalataya, ngunit kung minsan sila yung nagiging katitisuran at sa Panginoon, sa tingin ng Panginoon na ito'y isa sa mga masama o hindi magandang gawain siguro ng mga tagasunod ng Panginoon kung sila ay nagiging katitisuran, lalo tigit sa mga baguang mananampalataya. At yung pangatlo ay yung mga kaloob ng Panginoon na nasa sa kanila, ngunit hindi nila ginagamit upang mapuri o maluwalhati ang ating Panginoon. So ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, ay tinuruan ng kanyang mga alagad sa mga mahahalagang bagay patungkol sa matters of faith and discipleship. At ako'y naniniwala na yung mga bagay na ito'y mensahe din sa bawat isa sa atin o reminder sa bawat isa sa atin bilang iglesia kung papaano natin ikumit ang ating sarili
at lalong mag-glorify ang pangalan ng ating Panginoon. Meron 3 bagay na gusto kong tingnan natin na sinasabi ng ating Panginoon patungkol sa pagsunod sa Kanya. Una, Jesus wants us to be welcoming and a uniting church. No? A welcoming and a uniting church. Kanina nga, nung umupo ako doon, meron pala tayong winelcome. No? Naging hospitable yung ating members of UMC sa mga kapatid natin. At dito ata sila nag-overnight. No? Gusto ng Panginoon, Jesus wants us to focus our concern of what unites us. No? Gusto niya magsentro tayo sa mga bagay na makatutulong sa atin, sa ating pagkakaisa. And not give much on what differentiates us from our fellow Christian. No? Huwag natin masyadong bigyan ng pansin yung mga bagay na parang magkaiba tayo. No? So sabi ng Panginoon, yung layunin nila ay mabuti at gumagawa sila ayon sa pangalan ko, sabi niya, na kahit hindi natin sila kagrupo, kahit hindi natin sila kasama, ay parang kasama na rin natin. Hindi natin sila kalaban, kundi kasangga natin sila. Naalala ko tuloy nung ako nasa seminary, sa Union Theological Seminary nung 90s o 94, sabi nung church history professor namin, dahil yung topic po namin ay yung religion, ano, at saka yung church history. Sabi niya in order for us to have unity and harmony, sabi niya, we must seek for the things that unites us and not the things that divides us. No. Tignan natin, sabi niya, mag-focus tayo sa mga bagay na pwede tayong magkasundo at magkaisa. At hindi sa mga bagay na nagse-separate sa atin. No? Minsan kasi, madalas nakikita natin yung mga bagay na madali nating makita yung hindi natin, yung pagkakaiba natin. Instead na yung bagay na pwede tayong pag-isahin ng mga prinsipyo o paniniwala. Ano po? Naalala ko, inyang malati ko sa pero anong difference ng Katoliko pong Protestante? Itamo tama ang urus. Hindi raw tayo nagsasign of the cross. Nung mag-aaral sa seminary, nakita ko na wala naman palang masama nung sign of the cross. At least pag nasa simbahan sila, naaalala nila ang ating Panginoon at paggalang yung isang bagay na yun. No? Dahil sa ating history ng separation between Protestant and Catholic, minsan naaalala natin yung mga bagay na hindi natin pinagkakasundo. Nakakalimutan natin na yung kanilang basic doctrines ay basic doctrine din natin. Naniniwala tayo sa iisang Diyos, naniniwala tayo sa 3 persona. No, something like that. Napakalaga mga kapatid that when we try to see the beauty of each individual and not the differences, no, madali para sa atin yung pagkakaunawaan. No? Kahit sa isang kongregasyon na katulad nito, kapag tinitignan natin, hindi yung mga bagay na napakaganda para sa bawat isa sa atin, napakadali na magkaroon tayo ng pagkakaunawaan. Kanina, yung mga bata, no? Yung kanilang gift, yung kanilang talent, nakikita natin. Na pag nakikita natin sila na naglilingkod sa Panginoon, parang na-challenge din tayo. Kung sila malilitin, nagagawa nila, ba't hindi natin magagawa yung kanilang ginagawa? Ano po? Alam po ninyo, nung 1990s, no, young adult na ako noong 90s, merong isang kanta, sabi niya, "We will stand." Sinong nakakalam ng "We will stand"? O isa lang, siguro. And dalawa pala, yung magkaklase sa RCC, no? Sister Irene tsaka yung misis ko. Sabi nung kanta, sometimes it's hard for me to understand
while we pull away from each other so easily. Even though we are walking the same road, yet we build dividing walls between our brothers and ourselves. Pero sabi niya, but I don't care what label you may wear. If you believe in Jesus, you belong with me. Di ba? Yun ang mahalaga eh. Kung tayo'y nananampalataya sa Panginoon, kahit anuman ang denomination natin, kahit anuman yung practices natin sa bayo, upbringing natin sa ating family, ay maaari tayong magkasundo sa pangalan ng ating Panginoon. Kasi kapag tayo nag-focus sa pagkakaiba natin mga kapatid, kakaunti lamang bilang mga Kristiyano ang maaari nating magawa. Di ba? Kasi pag gusto natin na yung isa na manguna, pero sabi na, ay, atin na limitation yan, biyasang makanya. Until such time na hindi po natin siya magagamit. O hindi siya magagamit ng Panginoon at magiging limited lang yung mga bagay na maaari natin gawin. Kanina, inalaw natin yung mga bata hanggang ngayon na sila ang manguna sa ating iglesia. Di ba? Napakaganda na marami tayong magagawa kapag nagtitiwala tayo sa kakayahan ng bawat isa. If we follow Christ's teaching of unity, napakarami natin magagawa sa ating iglesia, katulad ng ating iglesia dito. Pangalawa, instead of becoming a stumbling block for the growth of our fellow Christians, we must inspire them. Maging inspirasyon tayo sa kanila. Parang sinasabi ng Panginoon sa kanila instead na kayo maging dahilan kung bakit matitisod yung mga bagong mananampalataya o yung mga bagong sumasama, sabi niya, you must be the driving force to inspire them to come closer to God. Okay, naniniwala mga kapatid, ng bawat isa sa atin ay may isang tao o mga tao na nag-inspire sa kanila pagdating sa pananampalataya. Di po ba? Meron tayong naging inspirasyon. Ako, yung naaalala ko, yung mga manggagawang nadestino sa amin. No? Sila yung naging inspirasyon ko. Yung nanay ko, ganun din naman, upang lalo akong malapit sa ating Panginoong Jesucristo. At napakalaga mga kapatid, yung role natin kapag tayo'y naging inspirasyon ng mga bagong mananampalataya sapagkat sila ay nag-grow o lumalago sa pananampalataya sapagkat nakikita nila yung mabuting halimbawa natin. No? Ngayon, ang tanong mga kapatid, kayo ba'y inspirasyon o perspiration ng iba? Tingnan niyo po yung katabi niyo kung sila ba ay nakaka-inspire. Yeah. When we become example of good Christians to others, mga kapatid, hindi lamang sila ang natutulungan natin, kundi sabi ng banal na kasulatan, especially sa Matthew 25, tayo rin ay parang nakakapag-ipon ng kayamanan doon sa langit. Di ba yung mga nung last judgment dahil yung mga Kristiyano o yung mga tao naniniwala sa Diyos naging parang kuwan na nila, no? Naging karakter na nila yung tumulong. Kaya nung last judgment nung sinasabi ng Panginoon sa kanila, yung kanila man ginawa, sabi nila, kailan po namin ginawa yan? No. Kailan po sila nagutom at pinakain namin? No. Kailan po kami nagbigay ng maraming tinapay sa Aldersgate? No. Di ba? Because naging second nature na nila yung mga bagay na ginagawa nila sapagkat yung attitude ni Christ ay naging sa kanila na. No? At sabi ng Panginoon yung ginawa niyong mabuti sa inyong kapwa ay sa akin ninyo ginawa. Di ba? Kapag in-inspire natin yung iba sa ating pananampalataya, mga kapatid, ay parang kinire-credit ng ating Panginoon yung points na yon sa atin. Doon, patungo sa kanyang kaharian. Kaya napakahalaga, mga kapatid,
na tayo ay maging inspirasyon. Lalo tigit yung mga kasama nating mananampalataya na baguhan pa lang. Upang sa ganun, sila rin ay pumunta doon sa antas na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ano po? Lastly, we must become like salt and use our gifts and skills to give meaning to our lives and others. No? Ako po, kinukumpara ko mga kapatid, yung sinasabi ng teksto rito na asin, na minention ng ating Panginoon, dun sa gifts or skills na ipinagkalob sa atin ng Panginoon. No, nang tanggapin natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Tayo nagiging asin kapag yung mga kaloob ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ay ginagamit natin upang mabless yung ibang mga anak ng Panginoon. Pero even if we are full of talents, mga kapatid, and skills, pero hindi natin ginagamit ito upang maluwalhati ang Panginoon o mabago ang kalagayan ng maraming mga tao kahit hindi pa sila Kristiyano, yung gift na yun ay hindi nagiging mahalaga. No, parang asin lamang na nandun sa isang tapayan o sa isang lalagyan na hindi nagpapangsyon. Di ba? Nakikita lang natin yung kahalagaan ng asin kapag ito'y ginagamit natin. Di ba? For preservation. Para magkaroon ng lasa yung ating pagkain. Para makatulong sa balance ng ating pangangatawan. Naalala ko yung isang matandang miyembro ko sa Guagua noon. So mga 82 na siya. Nagkasakit po siya. Sabi ng doktor, medyo bawasan mo yung maalat. No? Bawasan mo yung asin. Ang ginawa ng matanda, siguro, tinake niyang masyado seriously, hindi po siya kumain ng maalat o anumang asin sa isang buwan. Ano po? Alayan kay asin-asin katawan. Alam po niyong nangyari, hindi na po siya nakatayo. Talagang nanlambot po siya. Sabi ng doktor, hindi ko naman sinabing alisin mo yung asin sa iyong katawan. Bawasan mo lang. Ano sinasabi ng ating teksto, mga kapatid? Na mas mahalaga na kahit meron tayong maliit na gift o kaloob na galing sa Panginoon, kapag ito ay ating ginamit, ito'y magiging pakinabang sa harapan ng Diyos at sa harapan ng maraming tao. Kahit na yung lahat ng gift, mga kapatid, ay nasa sa atin, no, kung di naman natin ginagamit yan, walang magiging pakinabang. Sabi ng kanina, may tinext sa akin ng isang kaibigan ko na mananampalataya, isang membro, yung isang text, dahil araw-araw tinetext po ako niyan, sabi niya, doon sa text na pinadala niya, o quotation, sabi niya, "The great thing a little lamp can do, which the big sun cannot do, is to give light at night." Ano? This reminds us that no one is superior by size. That each of us was made for a purpose. If we cannot do great things, we can always do small things in a great way. Sabi ng quotations. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Na kahit tayo katulad lang ng isang pinch ng asin, no, kung yung gift na ibinigay sa atin ng Panginoon ay ginagamit natin, tayong lahat, alam ko, it will make a big difference sa mundo na ating ginagalawan. At sa darating na panahon, sasabihin ng Panginoon sa atin, mabuti at tapat, nakatiwala. No? Dahil naging matapat ka sa kukunting mga bagay. At ngayon, magmamana ka sa aking kaharian. Tunay, mga kapatid, na napakahalaga na yung attitude natin ay yung katuruan ng ating Panginoon. Upang sa patuloy nating paggawa nito, maraming may inspire at marami pang makakilala
sa ating mabuting Panginoon. Amen. Let us now sing, Make Me a Servant. Make me a servant, humble and meek. Lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Tayo po tumayo at manalangin sa Panginoon at yung lahat ng gusto magpasalamat sa Panginoon, inahinayang ko po kayo na lumapit sa altar. O yung mga kapatid na may mga kahilingan sa Panginoon o may pasanin sa kanilang buhay na alam ninyo na ang Panginoon lamang ang makakatugon. Kayo lumapit at tayo manalangin sa Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa aming mabuting Panginoon. Nagpapasalamat po kami ngayong umaga sa inyo sapagkat pinaalala niyo sa amin kung gaano niyo kami kamahal, O Diyos. Sapagkat iniibig po ninyo kami sa gitna ng kung sino kami, mahina, makasalanan. Salamat, Panginoon, sapagkat ginagamit mo ang iyong mga anak, ang iglesyang ito at marami pang mga iglesia upang madama namin ang iyong pagtanggap, pagyakap sa bawat isa sa amin na bagamat kung minsan ay parang hindi po namin deserve sa gitna ng aming mga kahinaan at pagkukulang sa inyo. Ngunit nandyan ka at pinadadama mo, O Diyos, na tunay na ang iyong pag-ibig sa amin ay walang hanggan, naming Diyos. Salamat din sa katotohanan naming Panginoon na napakalaga ng aming papel na ginagampanan na kami na iyong mga tinawag upang maging inspirasyon sa iba. Makita yung mabuting halimbawa sa amin upang ang lahat ng dumadako sa iglesyang ito madama ang init ng iyong pagtanggap sa pamamagitan ng aming mga kapatiran, O Diyos. Nawa, patuloy mong i-bless ang bawat isa upang sa kanilang pagsasalita. At gawa, O Diyos, ay magsilbi po silang inspirasyon upang mayroong mga bata o mga kabataan na darating yung panahon ay itatalaga ang kanilang sarili upang maging pastor o diakonesa o leader ng aming iglesia. Sapagkat mayroong mga individual o mayroong mga tao sa loob ng iglesia na nagbigay sa kanila ng inspirasyon upang ang iyong mga salita, O Diyos, at gawa ay makita sa kanilang buhay. Tulungan mo kami at patawarin mo kami, O Diyos, kung kami man ay minsay nagiging
katitisuran sa aming attitude, sa aming pag-uugali. Alam po namin na mayroon kang magagawa sa amin, O Diyos, upang patuloy mong baguhin ang takbo ng aming buhay. At galing sa pagiging katitisuran, tungo sa pagiging inspirasyon ng aming Diyos. Tulungan mo rin ang bawat isa katulad ng nakikita po namin sa iglesyang ito to harness our talents and gifts at magamit sa paglilingkod sa iyo, O Diyos. Katulad ng mga bata, mga kabataan, at gayon din naman ng matatanda sa iglesia na patuloy na naglilingkod sa iyo, umaawit ng mga awit galing sa himnaryo na patotoo ng iyong kabutihan at pagliligtas sa aming Diyos. Patuloy din namin idinadalangin ang aming mga kapatid na nandito sa harapan na nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa mga kamanghamanghang bagay na ginawa mo sa kanilang buhay. Pagpalain mo, especially, Panginoon, yung mga nagse-celebrate o nag-celebrate ng kanilang birthdays, anniversaries, o anumang bagay na naging espesyal sa kanila sa araw na yon, O Diyos. I-bless mo po sila at patuloy na ma-realize nila ang iyong kabutihan. Ang mga kapatid na lumapit, O Diyos, dalang pasanin sa kanilang mga balikat, aming Panginoon, at hindi makita ang katugunan sa kanilang sariling karanasan at karunungan. O Diyos, inilalapit ko po sila sa inyo, aming Panginoon. Alam po namin ang tugon sa aming buhay ang iyong anak na si Jesucristo at ang kanyang mga salita. Nawa, O Diyos, bigyan mo sila ng katugunan sa kanilang mga kabigatan na kanilang maunawaan upang patuloy po silang maglingkod, sumamba sa iyong dakilang pangalan. Patuloy ko ring dinadalangin ang mga manggagawa, mga leaders, at mga miyembro dito sa iglesyang ito. O Diyos, patuloy mong silang bigyan ng iisang puso, iisang pagtatalaga, iisang pananampalataya, iisang paglilingkod, O Diyos, upang ang iglesyang ito ay maging tahanan ng pagkakaisa, maging tahanan ng kapayapaan, maging tahanan ng mga taong nangangailangan ng iyong tulong, O Diyos, at maging kalugod-lugod sa iyong harapan. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, O Diyos, lubin mo na ang patnubay ng Banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Salamat, aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos sa mga nasa langit, ang pag-ibig ng kanyang anak na si Jesucristo, at ang nananatiling patnubay sa atin ng Banal na Espiritu. Ang siya nawang manguna sa atin, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.